Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. This is Senyora Inday. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayon ang aking pong journey from Hong Kong to Canada. Bali po, marami po akong attempt na ginawa bago ako makarating dito sa Canada. Yung una ko po na-refuse, pangalawa na-refuse, at doon po sa aking pangatlong pag-attempt na magpasa ng application ay na-approve na po ako. Yay! Thank you so much. So, ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung aking pangalawang karanasan sa pag-a-apply papunta dito sa Canada. Na-refuse po ako. Kasi po, ako po ay nagkaroon ng tinatawag nilang mismatch sa aking employer dito sa Canada. Ang aking pong trabaho before sa Hong Kong ay nag-aalaga ng bata at ang aking pong aalagaan dito sa Canada ay mag-aalaga po sana ako ng matanda. Kaya ako po ay na-refuse kasi alam nyo, mahalagang-mahalaga po pala na dapat match kayo ng employer mo at saka ng job mo doon sa Hong Kong. Kung ano po yung kinakailangan nila dito, halimbawa mag-aalaga po kayo ng matanda, dapat mag-aalaga din po kayo ng matanda doon sa Hong Kong ang inyong magiging trabaho. So nagkaroon po kami ng mismatch. Ano po ba yung ginawa ko para po ako ay ma-approve papunta dito sa Canada? Yan po ang akin pong tatalakayin dito po sa aking topic ngayon dito sa aking YouTube channel. Kaya mag-subscribe po kayo at para ma-notify po kayo kung sakali pong meron po akong mga bagong i-upload. Thank you po in advance. Ang akin pong naging unang aplikasyon dito sa home support worker ay na-refuse. Dahil alam niyo po ba kung anong nakalagay sa aking refusal letter? You were not able to demonstrate that you will be able to adequately perform the work you seek. So, yun na nga po, ang lumalabas po sa akin pong isipan ay nagkaroon kami ng mismatch dahil nga ang inalagaan ko sa Hong Kong ay bata at ang kailangan pong alagaan ko dito sa Canada ay matanda. Ngayon, ang akin pong employer dito sa Canada ay talagang pinursue niya ang aking pagpunta rito. Sabi niya sa akin, mag-resubmit tayo. And siguraduhin natin na may mga changes tayong gagawin sa pangalawa mong pagsubok na pagpapasa ng iyong aplikasyon sa IRCC. Kaya sinunod ko naman po yung payo niya at tiningnan ko po at pinag-aralang mabuti ang aking naging unang aplikasyon na sa tingin ko po ay may pwede akong gawin para mag-improve yung aking pangalawang magiging aplikasyon. Una, ang akin pong naisipang gawin ay ibahin ang aking CV. Kung baga sa atin ay resume na tinatawag. Dahil ang una ko pong resume na naipasa sa aking aplikasyon sa home support worker ay medyo may nakafocus po siya sa bata. Kasi ngayon po yung alaga ko doon noon sa Hong Kong. Kaya meron naman po kung konting karanasan sa pag-alaga sa matanda sa Hong Kong ay iniba ko po ang approach ko sa aking CV. So, nag-focus po ako lalong-lalo na po sa objectives. Kaya talagang pinapayuhan ko po kayo na talagang pag-aralan yung mabuti ang inyong resume at talagang napakahalaga po pala niyan. Dahil sa tingin ko, isa yan sa mga rason kung bakit ako na-refuse sa aking unang aplikasyon. Kaya ako po ay nag-focus sa matanda instead sa pagpo-focus doon sa bata, doon sa aking naunang resume. Finokus ko po sa objectives na kailangan. Sinabi ko po doon na ako ay willing pumunta sa Canada at ako po ay naghahanap ng mga employer na makakapagbigay sa akin ng aalagaan ay isang matanda. Talaga nag-focus po ako doon sa objectives at sa akin pong mga description sa aking job description sa aking resume. Kaya yun po, mahalaga po yun. Yung resume po ninyo, lagi ko pong ipapayo sa inyo na talagang suriin ninyo na dapat po talaga ay magmamatch yung inyong resume doon sa trabaho ninyo sa Canada. Yun pong pinapasukan ninyong trabaho. Meron po talagang points. Kasi nangyari na nga po sa akin, hindi ko po masyadong na-emphasize yung akin pong
resume kasi ang akala ko parang, ay hindi naman 'to babasahin ng officer. Pero feeling ko po nagbasa sila kasi talagang ibang-iba po yung resume ko before. So yun po una kong ginawa, iniba ko po yung resume ko. Talagang nag-focus po ako mabuti kung papaano ko po mape-perform ng maayos at nilagay ko po doon yung mga skills na, pinasukan ko kasi kumuha po ako ng first aid training at kumuha din po ako ng caregiving course bago po ako mag-resubmit sa aking pangalawang application dito nga po sa home support worker. Pinaghandaan ko po talaga muna siyang mabuti bago po ako mag-resubmit. Pangalawa, ko pong naiisip na reason kung bakit ako na-approve kasi marami po kasi siyang reason akong naiisip bakit ako na-approve na hindi ko ginawa dun sa aking unang submission. Hindi naman po ako ang IRCC or hindi rin po ako consultant at hindi rin po ako agency para ma-confirm ko po sa inyo na yung kung alin po doon yung tumama at nakapagpabago ng heart ng officer para ma-approve yung application ko papunta sa Canada. Ang tangi ko lang pong kayang ibahagi sa inyo ay yung mga ginawa ko pong improvement from doon sa una kong aplikasyon na na-refuse papunta dito sa aplikasyon ko na na-approve. Same pathway po ito home support worker po yung in-applyan ko. Bale po in-home caregiver po ako. Ang ina-applyan ko po, yun po yung nasa aking LMIA. So pangalawa, hiningan ko po ng sulat ang aking employer dito sa Canada na kaya po nila ako tinanggap ay nakitahan po nila ako ng abilidad na kaya kong i-perform yung job na ino-offer nila sa akin at mangangako po sila na kapag nakarating na ako dito sa Canada ay tutulungan nila ako na ma-improve yung aking skills sa pag-aalaga ng isang matanda at kukuha ako ng mga courses rather na puwedeng maka-improve kung papaano ko mai-perform ang aking job dito sa Canada. Yun po, nagkaroon po ako ng backup letter from my employer. Una, inimprove ko po yung aking resume, nag-focus po ako sa pag-aalaga sa matanda or kung ano po yung trabaho na papasukan ninyo dito sa Canada, i-focus po ninyo doon yung inyong resume. Pangalawa, humingi po ako ng backup letter kay employer ko po para talagang i-reassure nila yung officer na matutulungan nila akong mag-improve at magdagdag ng kalaman para po maalagaan ko ng maayos ang akin pong alaga pagdating ko po dito sa Canada. Pangatlo, ang akin pong ginawa ay ako po ay naghanap ng mga pupuwede kong mga courses na kuhain para makadagdag sa aking kaalaman dahil nga po kakaunti ang aking karanasan noon sa Hong Kong. Parang 6 months lang po yung nakasulat ko na nag-alaga ako ng matanda sa Hong Kong. Parang hindi po na-convince yung officer masyado na kaya ko sigurong i-perform yung aking job na pinapasukan dito sa Canada. Nakulangan sila. So, naisipan ko pong kumuha ng mga courses na meron naman po mga 6 months lang na mga courses na pupuwede po ninyong pasukin doon sa mga online courses. Puwede po kayo mag-enroll. Puwede naman din pong face-to-face, meron din pong 3 months. So, ang kinuha ko po is yung mabilisan lang. So, 3 months po yung kinuha ko. Kumuha po ako ng certificates. Nag-aral din po ako ng first aid. Pinagsabay-sabay ko na po siya. So, kumbaga, kumuha din po ako ng mga courses or mga skills na puwedeng sa tingin ko ay makaka-improve sa aking kaalaman para ma-fit po ako doon sa job na ino-offer dito sa akin sa Canada. Kaya yun po yung sa tingin ko na nakapagpabago ng heart ng officer na ah, nag-ano po, process ng aking application doon po sa aking aplikasyon na na-approve sa pangalawang beses ko po na nag-try. So, ayun po, baka maaari po yung makatulong sa inyo, kaya rin po ako nag-upload ng video na ito. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa for me, kasi hanggat kaya po ninyong mai-resubmit at maayos at magawa ng paraan yung aplikasyon nyo papunta dito, huwag muna po kayong susuko, may paraan pa po. Habang
okay pa po yung LMIA ninyo at saka CEQ ninyo. Kasi mahirap nga pong kumuha ng LMIA at saka CEQ kasi medyo mahaba-haba din po yung time na ipinoproseso yun. At ang LMIA naman po at CEQ ay may 2 years naman po yun na expiration. Kaya habang hindi pa expired, i-resubmit nyo lang po dahil baka sakali pong maging kagaya ko po kayo na ma-approve din po yung inyong application. Kung may mga comment man po kayo or may mga katanungan po kayo na gustong itanong sa akin, ukol po dito sa aking in-upload na video, maaari po kayo mag-comment dito sa comment section at hanggat kaya ko pong sagutin ng inyong mga katanungan ay tutugon po ako at gagawin ko po yung aking makakaya para maka-help para po sa inyong aplikasyon papunta dito sa Canada. Good luck and hopefully magkita-kita po tayo dito.